Welcome back po sa ating munting usapan. Salamat sa nakaka-appreciate doon sa mga nag-like. Thank you po. Kung mabigat naman po yung subscription, okay lang po. Kahit like lang, masaya na po. Thank you at God bless po sa inyong lahat. Pakinggan lang natin yung first briefing ni Auntie Claire, Yusik Claire Castro. Tungkol doon sa, nung nasa Dubai ata sila, yung natalong sila ng kwento. Pakinggan lang natin mga kapatid yung kanyang sinabi regarding doon sa mga kung anong ligasiya o ano pa mang bagay na itanong sa kanya. Tingnan natin. Ito po ang masasayang kung ang pipili nating leader ay hindi maipagpapatuloy itong naging mga gawain ng Pangulo. So nakakahinayang po talaga dahil baka mamayagpag muli ang mga hindi dapat na mamayagpag at makalimutan papanagutin ang dapat na managot. In another topic lang po, si President Marcos sa isang interview pa rin po sa Bloomberg, sinabi niya he's fearing that a former ally could undo his legacy and the gains of his administration. Maybe where is this fear coming from? And ano-ano pong gain or legacy ng administration na posibleng ma-overturn in the event na bumaba na ang Pangulo sa pwesto? Unang-una po, ang masasabi natin, ang Pangulo po ang nagpauna na makapagpaimbestiga sa mga maanumalyang flood control project. Hindi po biro sa isang Pangulo sa panahon ng kanyang administrasyon ang hahamon na imbestigahan ang lahat, pati na ang kanyang administrasyon at maaaring kanyang mga kaalyado para maipakita sa tao na hindi dapat inaabuso ang pondo ng bayan. Isa lamang ito sa maaari natin masabi na magandang ginawa ng Pangulo. Hindi na ito malilimutan ng mga kababayan natin. At ang mga proyekto, nakita po natin, katulad po ngayon, ang mabilis na paggalaw, pagkilos ng Pangulo. Napansin nyo, nung time na tinatanong na siya regarding dun sa kung anong mga gain o anong ligasiya ang maikukuha ng administrasyon ng BBM sa mga pagdating doon sa proyekto alam niyo naman yung mga proyekto, di ba? Biglang segue siya. Alam niyo ganito, sa katulad nito, mabilis yung action, di ba? Iwasan niya yung tinatawag na pagdating doon sa proyekto kasi wala naman talaga proyekto, mga big project, wala. Kaya hindi niya mabanggit yun. Ulitin natin mga tingnan niyo para mas malinaw, ulitin natin. At ang mga proyekto, nakita po natin, katulad po ngayon, ang mabilis na paggalaw, pagkilos ng Pangulo sa panahon ng nangyayaring krisis dito sa Middle East. Pansin niyo mga kapatid, pagdating doon sa nabanggit niya yung project o proyekto, biglang sumigway. Katulad ngayon, bilis action, bilis doon sa nangyari daw. At yung sinasabi niya tungkol sa flood control, di ba? Pero pagdating doon, napansin niyo mga kapatid, pagdating doon sa sinasabing proyekto, hindi niya naman ma-elaborate. Bakit? Wala naman talagang proyekto. Wala naman talagang big project. Kaya hindi niya masabi. Kaya masasabi natin, kung talaga to propagandista talaga si Yusik Castro. Talagang gusto niya lang talagang mabaling doon sa sitwasyon, di ba? Pero pag hinanapan mo ng ligasiya, hinanapan mo ng proyekto, walang masabi. Bakit? Wala naman talaga totally. Ba't hindi nila mailatag yung kung talagang mayroon? Kaya doon na nakakakuha ng mga kapatid mo. Ang lakas mang-boss ka, ang lakas mang-kwanduro sa iba, pero pagdating doon sa part ng mga proyekto, kung anong maipagmamali o anong ligasiya ng BBM administration, wala. Ganun lang naman. Yun lang naman ang ating napansin doon. Yung pagdating sa proyekto, biglang segue, di ba? Na ganito, sa ganitong sitwasyon, mabilis yung action. Siya ay pangunahin o nanguna sa pag-imbestiga sa flood control. Huwag kayong mag-alala, Yusik Castro. Huwag kayong mag-alala. Walang mangyayari, kung ano pa man. Umasa po kayo, pati yung puon mo. May imbestigahan, baka dumating pa, humantong sa pagkakakulong. Kaya huwag kang mag-alala. Lahat ng part na to, yung mga iniwanan nyo, kasi bangungot sa amin yun naging bangungot yung bagay na ginawa nyo sa buong sambayan ng Pilipino, sa buong Pilipinas, kung papaano nilustay o niluray o sinaid ang kaban ng bayan. Kasi kayo pa magaganyan, di ba? Magpapaganyan pa kayo na press release nyo sa part na yun na talagang iniimbestigahan saan? Inimbestigan na saan? Ngayon, di ba? Iniitsapwera na ang Tambaluslos, di ba? Doon mo natin nakita
Diba? Ibabalik ko doon sa sitwasyon na sinabi niya, di ba? Doon sa part na sinasabi niya, binabaybay niya ng mga kapatid, nakakatuwa, di ba? Pagdating sa proyekto, boom, sumigway na. Bakit? Wala kayong proyekto. Wala kayong big project. Wala kayong legasiya. Anong mayroon kayong legasiya nyo? Yung BBM administration, Duterte ang legasiya nyo. Binaboy nyo. Tinarantado nyo lahat ng part ng pagdating sa mga Duterte. Pero kayo, binigyan kayo ng maayos na pagtrato. Bakit ko nasabing maayos na trato? Kasi yun ang una, di ba? Pinalibing. Sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulo, Marcos Sr. Di ba? Doon natin nakita kung sino ang walang utang na loob. Sino ang makapal ang mukha? Sino ang nagsasabi ng ganito? Tapos pagdating sa proyekto, zero. Wala kayong maipagmamalaki. Wala kayong mailantad. Wala kayong masabi ng mga big project. Meron kayo. Yun. Flood control. Not 5,500. Pero guni-guni. Salamat at God bless. Ingat po tayo lahat. Nakita natin talagang kung pagdating sa hindi sila makakapagtago dahil nagmumula sa mga bibig nila at hindi talaga nila mailahad yan. Bakit? Wala kayong proyekto. Wala kayong big project. Sasabihin nyo, baka daw hindi maituloy yung mga programa. Yan ang ginawa nyo subway. Dapat ayos na tayo, pero pinunduhan nyo ba? Ang gandang programa na yon. Di ba? Idinala nyo sa program, lahat ng project, yung budget nun. Samantalang kung tutuusin, pinakamalaking project na yung subway, pero hindi nyo itinuloy. Tapos ngayon, magaganyan kayo, magdadadrama kayo na baka hindi ituloy yung mga programang sinimulan. Anong nasimulan nyo? Wala naman kayo nasimulan. Wala kayo nagawang project, wala kayo nagawang big project, tapos magdadadrama kayo niyan na baka sa susunod na presidente, hindi ituloy. Naku, talagang hindi namin kung sino man ang maging kapalit ng presidente. Hindi niya talaga itutuloy. Bakit? Puro kurakot Paano itutuloy? Puro pagnanakaw sa kabanabay itutuloy? Saan ka pupunta doon? Di ba? Sinaid ang kabanabay, tutuloy mo? Walang nakulong doon sa mga part ng malalaking big piece ng mga taong pangalan. Walang nakulong, itutuloy mo. Talagang hindi talaga itutuloy yung mga bagay na ginawa nyo. Bakit? Bangungot sa sambayan ng Pilipino. Yun nangyari na sinaid nyo ang kaban ng bayan. Nilimas nyo ang kaban ng bayan. Tapos ganyan pa kayo magdadadrama. Pagdating matanong kayo sa proyekto, sumusuigway na kayo. Bakit? Wala kayong maipagmamalaki. Wala kayong mailalahad sa sambayan ng Pilipino kung anong klaseng project mayroon kayo. Di ba? Ilantad nyo. Sabihin nyo kung talaga mayroon, pero zero kayo. Yung malalaking proyekto na pinunduhan ng last administration, di ba tinanggalan nyo? Hindi nyo pinunduhan na yan, samantalang nakalinya na yan. Subway na lang, laking bagay yun. Yung modernization ng jeepney, di ba? Ngayon, tumatama na naman ang Duterte sa part na yun. Tumaas ang krodo. Pero tinuloy nyo ba yun? Hindi. Nasaan kayo ngayon? Kayo ang hindi tumutuloy ng mga programa magaganda. Binabaligtad nyo lang na baka daw dumating ang punto na mangibabaw na naman. Gano'n na naman. Drama nyo. Ang lupit nyo magdrama. Pero kayo hindi kayo consistent sa part na yon. Ang ganda na ng programa, inalis nyo yung budget doon sa subway, dinala nyo sa program. Tapos ngayon magdadadrama kayo ng gano'n. Huwag kami. At kung kami man, rekomendasyon namin, paano namin itutuloy yung pagsasaid ng bahay? Tutuloy nyo? Nalugmok ang ekonomiya ng Pilipinas, itutuloy yun? Nagbenta ng ginto, itutuloy? Maharlika pa, itutuloy? Di ba? PhilHealth kinuha, itutuloy nyo ba yun? Yan yung, di ba, bangungot sa amin yan Ba't kailangan ituloy? Kung may proyekto kayo, ilabas nyo para maituloy. May plano kayo, ilabas nyo yung proyekto para maituloy ng panibagong administrasyon. Ganun lang naman. Di ba? Yan ang mahirap sa inyo Kumbaga, nilahad lang natin yung kung anong nararapat doon. Kung anong naipakita niya doon sa interview na yon. Na talagang iniwasan niyang isama yung pagdating sa proyekto, di ba? Kaya salamat at God bless. Sana makita nyo. At thank you, ingat po tayong lahat. At talagang ito'y bangungot sa sambayan ng Pilipino.